Check guys, it's 4:03 AM. Hanga na kami mabiyahe guys. Ito na kami Batangas. For today's video guys, punta kami ng Tagaytay at Batangas. Ito yung first time naming mag long ride together. Mostly kasi pag pupunta ako ng Batangas at Tagaytay ay naka 4 wheels na ginagamit ko. Pero ngayon susubukan ko po na gamitin ang ATV natin kung kakayanin. Kung beginner kayo na nagbabalak na pumunta o mag long ride papuntang Tagaytay at Batangas, ito yung mga tips na masasabi ko sa inyo. Unang-una syempre, bago kayo pubiyahe, i-check nyo muna yung unit condition or yung condition ng motor nyo. Kung okay ba siya, fully maintenance ba siya bago kayo umalis, para sure din kayo na safe kayo bubiyahe, na iwas abala din at hindi kayo mag-aalinlangan na may pwedeng mangyari or something na magkaroon kayo ng problema during your rides. Mostly common na to. Lagi nyo tatandaan yung term na blow buckets. Sa mga riders dyan, huwag nyo kakalimutan yung term na yon. Battery, lights, oil, water, brakes, air, gas, engine, tires, and syempre yung sarili nyo. Napakahalaga nito guys bago kayo bumiyahe. Kailangan lahat yan condition, lalo yung sarili nyo guys. Kasi tulad ko, talagang natulog ako na maaga bago ako bumiyahe. Kasi napakahirap bumiyahe kapag lasing kayo o puyat kayo. Ang hirap mag-focus sa pagdadrive. Kaya much better na pagka may long ride kayo, na kailangan na-condition din yung sarili nyo bukod dun sa motor nyo o sa sasakyan na gagamitin nyo. Isa pang paalala ko sa lahat ng mga riders na babiyahe ng malayo, sa mga beginner na gustong pumunta o mag-try mag long ride, wag nyo kalimutan na magpahinga. Syempre pag nakaramdam kayo ng gutom, mapagod, mag stop over kayo. Tulad namin na pag talagang nakaramdam ng pagod at ngawit, ay nag-stop over muna kami. Syempre dito, kumain muna kami dito sa Bundang, Malabon, Bulacan, kasi pagod na rin kami at gutom na rin dahil hindi pa kami nag-almusal. Unting pahinga lang, tapos drive na ulit. Number 2 na tips ko sa inyo, aralin nyo yung maps navigation. Alam ko simple, pero napakahalaga nito guys. Pag hindi kayo marunong magbasa ng mapa, lalo na sa Bandang Metrong Manila, napakadaming kanto, napakadaming maraming iskinita na kayong madadaanan na pwede nyo ikalito. At once na nakalito kayo, talagang pag na-tsempohan kayo ng mga manghuhuli, ay yari kayo talaga. So ano bang purpose ng maps navigation or yung direction na binibigay doon sa Google Maps? Napakahalaga nito guys, especially sa mga beginners pa lang, kasi ito yung mag-guide sa inyo, magtuturo sa inyo kung kailangan nyo na ba lumiko, kung kailangan nyo bang umikot na kapag napalagpas na kayo. Kasi kapag nalito kayo sa pagbasa nun, is malamang sa malamang balikan kayo at hindi kayo makapunta doon sa location na gusto nyo puntahan. Next na topic naman natin guys is yung materials and budget na kailangan nyo prepare bago kayo mag long ride or bago kayo pumunta dito sa Tagaytay or Batangas. Kasi alam naman natin napakaraming tourist spot or magagandang place na pwede natin puntahan dito at masasarap na pagkain na alam nating mapapagastos talaga tayo kapag gusto nating itry. Pagdating naman sa budget guys, depende naman yan kung paano kayo mag-handle na expenses nyo. Kasi kami, nagbaon na kami ng 5,000 to 7,000 dahil nakatipid naman kami sa accommodation, kasi nakitulog na kami sa kaibigan ko doon sa Batangas. Nakaless naman ako sa gastos. Pagdating naman sa pagkain guys, kung gusto niyo talaga ng mga makatipid o something na sakto lang yung budget, marami namang budget friendly talaga sa Tagaytay na sa Batangas. Kasi kami, saktuhan lang din yung gusto namin. So basta matikman lang namin yung mga famous foods like sa Batangas, yung Lomi Batangas na pinagmamalaki. At na-miss ko din. Talagang dinayo ko yun. Yun talaga yung hinanap ko pagdating sa Batangas. Kasi na-miss ko talaga siya. Then pagdating sa Tagaytay, na-miss ko naman doon is yung bulalo nila. Kaya yun agad ang hinanap namin at ginawa namin tanghalian ng partner ko.
Pagdating naman sa mga materials na kailangan nyo dalhin bago kayo bumiyahe o mag long ride, wag nyo kakalimutan syempre yung tools and equipments na magiging makakatulong sa inyo once na nagka-problema yung motor nyo. Ang dalaw kasi dito, unting tools lang na possible na makakatulong sa akin once na lumuwag mo yung mga tornilyo dahil sa katagtag ng mga daan. At ito rin, syempre, naka-ready rin tong air compressor ko para if ever man na maplatan ako sa lugar na malayo pa ako sa mabulkanizan, may naka-ready akong air compressor na pwede kong hanginan muna at doon ko na lang ipagawa sa mga vulcanizing shop na makikita ko sa daan. Malaking tulong to guys, kaya mas purchase na rin para if ever man na masiraan kayo sa daan. And for the last topic guys, yung mga tourist spot na mga napuntahan namin sa Tagaytay and Batangas. Common lang naman yung mga napuntahan namin. Kilala naman sila, mostly mga famous naman itong mga napuntahan namin. Medyo nabitin talaga kami sa oras kasi nga dumating kami sa Tagaytay almost 11 AM na. Syempre dahil sa gutom din ay doon na lang kami din nag-lunch. And dito na rin kami inabutan ng gutom dito sa Golden View Grill Cafe and Restaurant. Tinaray agad namin yung bulalo nila. Hindi ko na lang talaga na-videohan kasi lobat na ako. Hindi ko na rin na-charge yung cellphone ko kaka-video. Pagdating naman sa view guys, nakakatawa din naman tingnan kasi habang nakain kami, nakatingin kami sa magandang place, outlooking talaga. And dahil nga sa second floor kami nakapwesto, kitang-kita mo talaga yung ganda ng kalikasan at talagang nakakawala ng stress. Dito sa Madalunod Road, Calaca, Batangas, nakita ko naman itong place na to, napakagandang view habang tinitingnan yung paglubog ng araw. After that, punta naman kami ng Twin Lakes, Tagaytay. Isa ito sa pinaka-famous places dito sa Tagaytay, kung saan pwede din kayong kumain at magkape habang nakatingin sa mga gandang place sa labas. Napaka-aesthetic din tingnan ito. After that, pumunta naman kami dito sa Scarage, Tagaytay. Isa rin ito sa pinaka-famous dito sa Tagaytay. Mahilig kasi sa rides tong partner ko. Kaya ito agad ang pinuntahan namin after namin sa Twin Lakes. Siyempre sa foods, hindi mawawala tong mga ganito. Ito kasing hiling ng partner ko, yung street foods. Every time nakakita ng ganyan, talaga napapahinto talaga kami. Siyempre yung favorite niya, yung seafoods. Especially yung mga crabs na yan. Hindi makakalagpas yan guys. Siyempre ako, favorite ko naman dyan, yung chicharong bulaklak. Yan. Kain naman guys. After that, siyempre, hindi namin pinalagpas yung mga rides. Isa nga to sa napakagandang place at magandang puntahan dito sa Tagaytay. Kaya napakaraming tao kung makikita nyo dyan. Ang dami talagang nagtatry iba't ibang rides. Kaya marami din mga palaro na mag-i-enjoy ka din. Something challenging. Di rin mawawala dito yung mga rides na kakabahan ka. Yung feeling mo tatalsik ka talaga. Isa rin ito sa nagustuhan namin. Kitang-kita kasi dito yung city lights at napakagandang tingnan. Habang tinititigan namin, nagkukwentuhan kami. Masayang masaya. Na ito kasi yung first time niya pumunta sa Tagaytay. Since 16th monthsary namin, yun yung regalo ko sa kanya. After that, kinabukasan, dito na rin kami nag-lunch. Ito na yung pinaka-lunch namin sa Starbucks, Reserve Hiraya sa Tagaytay. Ito talaga yung pinaka-famous at talagang pinipilahan ng maraming tao dahil sa napakagandang view. Napakaganda ng place na to guys at nakaka-relax, kaya mas try nyo din magkape dito o kumain kasi kita-kita yung overlooking view nya. Nakaka-relax, nakakawala din ng stress. Iwan nyo muna yung trabaho nyo. Deserve nyo to guys. Deserve nyo naman magala. Deserve nyo yung pahinga after ng mga loaded yung trabaho. Kita nyo naman dito, very madam na madam. Wow. And that's all guys. Maraming salamat ulit sa mga sumusupport, nagla-like and share ng video natin. Until next vlog guys.
Wag po sana kayong magsawa manood ng videos natin. Kung may suggestion nga kayo, mga comments kayo para mag-improve pa tong mga vlog ko, wala problema. Open po ako sa mga ganyan comments. Again, hanggang sa susunod po ulit natin mga biyahe. Kung may mga place pa kayo may sasuggest, pupuntahan po natin yan guys. Maraming salamat ulit. Please like and share. Peace out.